hindi siya ang nakabuntis sa'yo, sabi ng narcissistic BF mo. So this is very common. Ang mga narcissistic boyfriend talaga, basically, tinatanggi na sila yung tatay pag nakabuntis. Lalo na kung ang narcissistic BF mo ay nasa college pa lang o bago pa lamang nagtatrabaho. Usually, ang gumagawa nito, yung common na common, very common dito, based sa experience ko dito sa coaching, mga early 20s. At saka yung mga nasa college pa. And even, no, may gumagawa rin nito na medyo maedad na mga narcissistic boyfriend. But basically, nandun yung range, no? Nasa mga early 20s, nasa 20-han. So, the reason why tinatanggi is very obvious. To avoid accountability. Why? Because nature ng narcissistic boyfriend na tumanggi sa kanilang responsibilidad, sa kanilang obligasyon, accountability. Ayaw nilang magsustento, ayaw nila pang mag-asawa, ayaw nila ng merong anak, gusto nilang malaya muna sila, no? At marami pang ibang dahilan na pang sarili, selfish. So, ang summary nito is ayaw nila ng accountability o pananagutan. Ngayon, ang masakit nito is magmumukha kang pokpok nito. Magmumukha ka nitong parang ang datingan ay ah, madaling magalaw. Kasi ang kanyang ipupukol dito, magbe-blame shifting siya dito or a-accuse ka, false accusation na ikaw ay nagpadali sa iba. Meron kang ibang boyfriend, hindi ko alam, niloko mo ko. Ganun ang datingan nun. May kafling ka, nagpadali ka dun sa kafling mo. O meron kang naka one night stand kasi alam ko pumupunta ka sa bar pag minsan o kaya uma-attend ka ng mga party-party, something like that. So ako ay nasalisihan. Parang gano'n ang datingan na ano ko na nadali ng bantay salakay, mga gano'n. So yung minsan yung ang pinagbibintangan pa yung katrabaho mo, yung malapit sa'yo, yung alam niya na puwede niyang pagbintangan, no, even yung kaibigan niya pinagbibintangan niya. Siguro ang tatay niyan si Jake o si ganito, ganyan. So magme-mention siya ng mga pangalan na siyempre sobrang torture talaga yun sa puso't damdamin mo, sa isipan mo. So, wasak ang mental health mo dito kasi buntis ka tapos ganun ang rason ng boyfriend mo sa'yo. Grabe yung parusang aabutin mo dito. Grabe yung torture mo sa isip, psychological damage to. Kasi kung ikaw ay matinong babae, halimbawa, siya yung first mo, siya yung naka-virgin sa'yo, tapos itatanggi, first time mong makipagtalik sa kanya, tapos inabuntis ka, tapos itinanggi, sabihin ni ikay nagpadali sa iba, ganun katindi yun. Kaya talagang ikaw, that you are very unfortunate kapag ka nadali ka ng narcissistic boyfriend. Kaya nga, ang prevention ay napaka-importante sa ganitong sitwasyon. Kaya dapat ang mga kababaihan, malalim ang kaalaman o dapat educated pagdating sa dating. Kailangan meron silang kaalaman sa narcissism pagdating sa dating. Kasi kapag yan ay nanliligaw sa iyo at alam mo ang mga red flags, hindi ka magpapagalaw. Hindi ka ano niyan, magagaslight niyan. Sasabihin na, kung mahal mo ako, magpapagalaw ka sa akin. Kung mahal mo ako, magche-check-in tayo sa Sogo. So ganon. Kung hindi ka magpapagalaw sa akin, meaning hindi mo ako mahal. Hindi ka into it sa akin. Ikaw ay ganto, ikaw ay ganyan. So syempre, ikaw bilang babaeng vulnerable, gullible, marupok, so ang gagawin mo, magpapagalaw ka ngayon. Ngayon, pagka naulit ito't nabuntis ka, itatanggi naman niya na siya yung tatay ng dinadala mo. Okay? So, kung kayo ay naka-experience ng ganito, pwede kayong mag-comment dyan. Pwede kayong mag-share dyan ng inyong mga experiences dahil hindi kayo nag-iisa. Sobrang dami nyo na nabiktima ng narcissistic ex-boyfriend ninyo. So, see you in my next content. Bye for now.